Magsabi ko nga sa inyo, kahit 1,000,000 satanas pa kayo, magpatong-patong pa kayo, hindi ako natatakot sa inyo. Hindi ako natatakot sa inyo. Kay Broccoli TV, hindi ako natatakot. Yung pagmumukha lang ni Broccoli TV, tignan ninyo. Pagmumukha lang ni Broccoli hindi na reliable mukhang magnanakaw ng pabo Wait lang. Badong, usap tayo. Sino bang gumawa sa akin? Di ba yung Diyos mo? Bakit hinahamak mo itsura ko? Oo na, pangit na ako. Gwapo ka na. Hindi kakawig ni Yuli, pero ba't mo hinahamak? Ano ba tawag sa ganyan? Ad hominem. Personal din Sabi nung iba, ayan, Marvin Agustin. Joke lang. Oh, crush ko po si Kuya Brox Cabadong. Sabi ni Austin Mira. Lalaki to si Austin. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangi, sabi ni Brad Mark. Oh, hinahamak mo ang Diyos. Gawa ko ng Diyos Sino kang tao na tumututol? Ano yan? Something like that. Love ko po si Brox, sabi ni Cisco Sem. We love you, Brox. Baka crush niya kanya, Brox. Oo nga iniirapan ako ni, nung nagkita kami sa Zoom, minsan. Sige, ansat. Ay, dyan, Brox, medyo alam mo yung paglalabang kita pagdating dyan, no? Una, nakita ko ng personal si Brox, Tsaka ako talaga, mahilig ako tumingin sa itsura ng tao. Nakita ko ng personal si Brox. Kung ano nakikita niyo sa kanya, ako magsasabi sa inyo, cute si Brox. Yan, sa criteria ko. Hindi dahil sa sinasabi ko. Ba't mo binawi? Teka hindi, muna, ba't mo kasi binawi? may pogi sa akin. May pogi sa akin. Cute si Brox na. Pero yung sabihin mong mukhang magnanakaw, you're trying to say na parang, sa akin kasi hindi sa physical aspect yung dating ng mukhang magnanakaw Para bang tipong may ninakaw siya. Mukhang magnanakaw ng pabo. No? Anong itsura ng magnanakaw ng pabo? So para sa akin, meron kang gustong imply na magnanakaw si Brox. Tinanggal ko na yung mukhang magnanakaw. So I don't know kung saan ka kumuha ng sinasabi mo na parang mukhang magnanakaw si Brox. Mag-iingat po kayo kasi una, hindi nyo kilala yung tao. Pangalawa, sa totoong buhay, si Brox napaka-soft-spoken na tao. Parang nga siyang teddy bear Alam mo, ganito meron kaming mga kasama na nakita ko, pero hindi ako palagay yung loob ko. Although nakakausap ko, hindi ako ganun kakomportable kausap. Pero si Brox, nung nakita ko, isa sa mga tao na una nakagain ng respeto ko, the way na mag-usap kami offline, online, biruan, na-maintain yung yung respeto. Pangalawa, yung respeto, hindi lang sa akin. Yung kay NP, sino ba yung kay NP na nakasama mo? Brox, lagi ko nakalimutan. Brad Fred. Doon ka si Brad Fred. Nagsilbi po siya kay Brad Fred. Si Broccoli, mukha ng Broccoli TV podcast. Pero eto, narinig nyo bang may sinabi si Brad Fred against kay Broccoli? Wala. Pero sorry sa'yo, Brad Badong, may nasabi yung sinamahan mo. I don't know kung sa ugali lang, baka mas mabait si Brad Fred dun sa pinagsilbihan mo. Pero sa akin, ang tingin ko, nag-gain yung respeto, which is sa akin, nag-gain yung respeto ko ni Brox. Kung makikita nyo siya in person, kaya kong itaya yung sarili ko kay Brox. Yung pagmamahal ko sa tao na to, talagang pamilya. Respeto, kung paano kami tignan isa-isa. Baka akala nyo, paborito ako ni Brox. Mali kayo. Kung alam niyo na kung paano mag-roll yung eyes ni Brox pag kausap ako, hanggang likod umaabot. Wala siyang ganun. Marami akong naging issue dito sa Broccoli TV behind the scene. Pero kahit magalit siya sa akin, pagsabihan niya ako, yung respeto hindi nawawala May mga taong nawalan ako na respeto, pero kay Brox I don't think mawawala. Kasi pinakita niya kung paano ang tangang respeto. Yun lang po. Ayun, thank you po. Isansat. Panatika daw. Ang hiling ni Brad Badong manglait. Dati may nilalait din siya. Ang hirap talaga maging pogi. Diba yung tsura mo? Sabi niya kay Stella,
Ang pangit-pangit mo. Bira. Sige, Choy. Hindi, yun din niya sasabihin ko eh. Kung yung taong may utang na loob siya. Kasi di ba, he's been on and on and on na may utang na loob siya kay Bes. Hence, kaya ayaw niyang magsalita ng pangit or ng kahit anong masama tungkol doon sa tao. And patayin na. Ba't yung taong buhay na may utang na loob siya, kaya niyang pagsalitaan ng ganun? Now, going to that logic, kung yung taong meron siyang utang na loob, which he already contradicts himself, kung yung taong yun, kaya niya pagsalitaan ng pangit, lumabas yung mga ganong salita sa bibig niya, what more yung mga taong hindi niya personal na kilala. And paano mo masasabing unity kung hindi mo man lang nakasalamuha or nakausap yun? Kasi never nyo namang nakausap siya. And tas ngayon, kung ano man yung naririnig niya from his side, dapat hindi siya bias eh. Nakalabas na siya sa kulto eh. So, dapat hindi siya bias na one-sided lang. What's the difference? Asan yung paghahanap niya ng ebidensya kung ano yung totoo? Anyway, it's more of a show of character. Napakinggan ko rin yung both na part 1 and 2 nung mga kasunod na live niya na kumambyo din siya afterwards. Pero I don't feel sincerity. Yun lang. Back to you, boss. Ayun. Thank you. Ito nga rin yung binanggit ko. Tapos magko-community prayer after. Very best. Kasi ginamit ni Bes yun kay Felix Manalo. Oo, Brox. Kasi doon niya nakuha yun na si Felix Manalo nagnakaw daw ng pabo kasi walang pera, gano'n. Tapos, ayun. Yung pabo na yan, na issue, no, pagka chinichismis sa atin yan ni Soriano, tinuturing ko yung chismis kasi bakit kamo? Wala naman siya pinakita sa atin noon, noong mga time na yon na police record, blatter, yung mga evidence na si Felix Manalo ay nagnakaw ng pabo. Opo, wala po. Ano lang yun eh, di ba? Ewan ko ha kung may natatandaan kayo yung sa article. Baka meron yung sa article na si Felix Manalo nagnakaw ng pabo. Wala ako natatandaan. So therefore, yung pagkakalat niya na si Felix Manalo nagnakaw ng pabo is another claim. It could be true, but pag walang evidence, I dismiss it as just a claim. Yan ang chismis. Yung sinasabi ni Badong, ba't to inaatake pa yung patay? Hindi ba ginawa rin ni Bes? Kasi he was hurt. So much hurt. So, di ba nga, hurt people. And his emotion is very high. And when emotion is high, intelligence is low.